Hello mga ka-Wonderham. So, ang learning task natin ngayon ay learning task 3. Sabi dito, complete the table below and graph on the same coordinate plane, then analyze the relationship between the graph. So, ang number 1 natin is, na equation ay y is equal to x plus 1 square. So, ano daw yung domain, yung range, yung opening ng parabola, yung vertex, yung axis of symmetry, yung x-intercept, tsaka y-intercept. So, paano ba natin gagawin dito? Ang una nating masasagutan dito ay, gawin natin, domain and range. Igagraph muna natin siya para mas ma-explain ko. So, gagraph natin. So, ano ba yung ginawa natin pag-graph last time? Naglagay tayo ng value ng x sa table of values, diba? Nataiyan ako ng ballpen, hindi pa ako bumoto. So, ang ginawa natin kahapon, naglagay tayo ng mga values of x. So, pwede din natin gawin yon. So, ang tawag sa technique na to ay table of values. So, ang gagawin natin, so, paano ba kumuha nun? Kuha ka lang. So, negative 1, 0, 1, 2. Halimbawa, ganyan. So, ipa-find out na muna ngayon yung value ng y para makapag-graph tayo. So, ang ating equation ay y is equal to x plus 1 square. So, ang katumbas niyan ay, anong gagawin natin? Pag ang x mo ay negative 1, so negative 1 plus 1 square, ang magiging y mo, negative 1 plus 1, 0, square. So, ang y mo ay 0. So, paano naman pag y is equal to x plus 1 square at ang x mo ay 0, 0 plus 1 square. So, ang magiging y mo ay 0 plus 1, 1 square. So, 1. So, 1 naman. So, ngayon, diba, ang dali lang? So, x plus 1 square. Pag ang x mo naman ay 1, hindi negative 1, ha? So, 1 plus 1 square. Ang y mo will be 1 plus 1, 2. Square, 4. So, 4. Ang y mo naman dito ngayon ay x plus 1 square. Ang magiging x mo ay 2 plus 1 square. So, anong magiging y? Y is equal to 2 plus 1 equals 3 square. So, 3 times 3 yon. So, 9. So, 9. So, ito ang ating gagamiting mga coordinates para mayroon tayo ipa-plot natin siya. So, lagay ko lang dito sa kabila. Okay, so magdagdag pa tayo ng another value ng x para makita natin. Paano pag negative 2 tsaka negative 3? So, y is equal to x plus 1 is equal square. So, ang x natin ay negative 2. Negative 2 plus 1 square. Negative 2 plus 1, negative 1. Pero yung square mo, so y is equal to positive 1. So, y is equal to positive 1. Ito kasi yung pinaka-safe na method kung saan makikita natin yung vertex, yung axis of symmetry. So, ito yung aking itinuturo sa inyo. So, negative 3 plus 1 square. So, negative 3 plus 1, negative 2. Para yung square mo, negative 2 times negative 2 equals positive 4. So, y natin ay positive 4. So, yan ang ating mga coordinates. Ipa-plot na natin.
So, inarrange ko lang yung x natin. Negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Tapos, ang kanyang mga pares, 4, 1, 0, 1, 4, 9. So, ito yung isang pares. So, negative 3, tsaka 4. So, asan yung negative 3 sa x-axis? Ito. Asan yung positive 4 ng y-axis? Ito. So, ano yung tapat niyan? So, yan yon. So, negative 3. Tapos, tapat niya ay 4. So, dapat master nyo na to, ha? So, negative 2 naman, 1. So, negative 2, asan yung negative 2? Ito, tapat niya. So, ang y daw niya ay 1. So, negative 2, tapos 1. So, yan naman. So, dito, 0. Ay, dito yung dot, sorry. So, ang isa, negative 1, 0. So, negative 1 daw, negative 1, 0 yung kanyang y-axis. So, negative 1, 0. So, dito. So, next is 0, 1. So, 0 daw yung x, pero ang y niya ay 1. So, 0. Tapos, ang y mo ay 1. Ganyan lang mag-plot. So, next is 1, 4. So, 1 ang x, 4 naman ay y-axis. So, 4 ang y-axis. Ang 1 natin ay x-axis. So, ganyan. So, pag 2 ang x-axis, 9 ang value ng, so, 2 dito, tapos doon yung 9. So, 2, dito yung 9. Ito naman yung 2. So, tapat-tapat lang. So, paano natin siya i-graph niyan? So, ito na ang ating parabola. Connect the dot. Yan. So, meron na tayong letter B. So, pag ganoon din yan. Pag ganoon. Basta ganoon yun. So, ganyan. So, ngayon, ano yung domain and range natin? So, ano ba yung domain? Yung posibleng value ng x. Tama ba, kuya? Yeah. So, ano ba yung posibleng value ng x? Pwede ba lahat? So, matatouch ba niya yun? Siyempre, pag ganun. Tapos, pag ganun din. So, habang pataas na pataas na pataas. So, ang domain natin ay may forever. So, negative infinity, tsaka positive infinity. So, ang range naman yung x ay yung y-axis, di ba, kuya? So, ang range natin, hindi tayo pwedeng maging negative 1 kasi nandito na yung pinaka base ng parabola o ito na yung pinakamababa. Ano bang pinakamababang posibleng value ng y? 0. So, ang range natin ay 0. Pero yung value ng y niya ay papuntang positive infinity. So, pwedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 until forever. So, positive infinity. So, yan ang ating sagot. So, next. Kaya maganda pag ginagraph nyo para makikita nyo. And then, ano ba yung next natin? Next natin ay opening ng parabola. So, ang opening ng parabola natin ay opening ay upward. So, pa-up. Hindi siya down. Upward. So, ang next natin, vertex. Ano ba yung vertex? Yung vertex ay yung base. So, ito yung ating vertex. Ang vertex natin, vertex ay negative 1, 0. So, yan ang ating coordinates. So, ang axis of symmetry
Ang axis of symmetry ay yung pag hinati mo yung letter U. Pag hinati mo yung letter U, kung saan siya dadaan sa X. So, pag hinati mo dito, hati mo yan, 'di ba? Kasi magaganon pa yan, tapos magaganon din. So, ito yung hati niya dito sa base. Ibig sabihin, ang axis of symmetry natin ay yung X ng vertex. So, axis of symmetry. Symmetry, ano spelling? Is equal to negative 1. Ngayon, ano yung x-intercept? Ang x-intercept dapat si y, kuya, ay 0, di ba? So, ano yung kapartner ano ang value ng x kung ang y natin ay 0? So, dito tayo. So, ito ang ating x-intercept. Negative 1. Bakit green? Dapat negative 1. So, negative 1. Tapos, ang ano natin? 0. So, ang y-intercept, si x naman ay 0. So, ano yung value ng y? So, si x naman ay 0. Ang value ng y ay positive 1. So, yan. So, yan lang po ang ating lesson for today. Pasensya na mga ka-Wonderham, sinagutan ko yung iba. Kaso, hindi nag-video at paus na po ako. Nakailang take na ako, mga ka-Wonderham. So, yun lamang po. Sana may natutunan kayo at may natutunan kayo. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Bye-bye!